NASB ngayon, National Arts Month, atin pong binibigyang pugay ang pagkamalikhain ng Pinoy. Kung kaya't kaugnay niyan, atin pong kilalanin ng isang artist na may kakaibang estilo sa pagbuo ng kanyang mga obra maestra gamit ang putik. Panoorin po natin to. Paglikha ng isang obra maestra ay nagsisimula sa masusing pagpili ng medium, mula sa pagiging presko ng watercolor, sa kapal at tekstura ng oil pastel, hanggang sa detalye ng colored pencil. Ang bawat uri ng pinta at estilo ay nagbibigay buhay sa isang makulay na sining. Ngunit paano kung ang tradisyonal na pintura palitan ng elemento ng kalikasan? Paano kung ang lupang ating tinatapakan maging pangunahing medium sa pagguhit? Kilalanin natin si Ryard Josh Adorable, isang soil artist from the province of Bohol na pinatutunayan na ang talento ay walang pinipiling materyales. I started very young. Siguro mula sa mga 5 years old nagdodraw na po ako. And then until sa pagtungtong ko po ng elementary to high school, nag-evolve po yung mga mediums na ginagamit ko. From crayons, from color pencils to acrylic paints hanggang sa nag-full-time artist ako ngayon, yung medium na pinofocus ko is yung soil. So yung soil painting is medyo matagal yung process niya. Pero yung pag-start ng pag-create ng soil painting start from collecting the pigments. Ayon kay Ryard, nagmula ang kanyang inspirasyon sa mga bakas ng putik na naiwan sa dingding matapos ang isang malakas na bagyo. Sa halip na tingnan ito bilang marumi o simbolo ng pagkasira, nakita niya ito bilang isang paalala na sa kabila ng anumang hagupit ng taon may sumisibol na pag-asa at panibagong simula. Nakilala si Ryard dahil sa kanyang natatanging obra maestra na pasanin ng bayan. Ayon sa kanya, malaking pagbabago ang idinulot ng likhang ito sa kanyang karera. Dahil dito, maraming oportunidad ang nagbukas at mas nakilala siya bilang isang mahusay na alagad ng sining. At mula sa mga pagsubok at tagumpay na kanyang naranasan, may mahalagang mensahe si Ryard para sa mga young artists na nagsisimula pa lamang sa larangan ng pagpipinta. My advice for the young artists out there is try to look around. Try to look around because God already provides us a lot of things. We just have to open our heart and open our eyes to see it. A lack of materials is not an excuse to create something extraordinary. Ang bawat guhit ni Ryard ay hindi lamang sining. Ito ay tinig ng kanyang damdamin at kwento ng pagbangon. Isang obra maestrang nagmumula sa lupa, patungo sa puso ng mga nakakakita.